Yo, check mga kaulo, it's your boy Elmo. Kumusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Pag-usapan po natin ngayon ang service charge. Marami po sa ating mga Pilipino ang nagtatanong, paano ba kinukompute ang service charge? Saan ba yan galing? Ako ba ay legal na magkaroon ng service charge? Bakit wala akong service charge? Yung mga tanong po ninyo, sasagutin natin ngayon. Ayon sa Republic Act 11360 na pinirmahan at inamyendahan at inapprove ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat po lahat ng empleyado ay mabigyan ng 100% na service charge. Lahat po ng establishmento na nangungulekta sa kanilang mga customers ay dapat bigyan ng karampatang share ang mga empleyado na 10% mula po sa kanilang bill. Okay? So, ibig sabihin mga kaulo, dapat pala lahat ng empleyado na from rank and file to supervisor ay bigyan ng service charge or SC. Hindi po kasama ang nasa managerial position o nasa management. Before po, meron pong batas na naglalayon na 85% sa mga empleyado from rank and file at 15% para dun sa management. Ngayon po, binuwag na yan at ginawa na pong 100%, 100% dapat ang makuha ng isang empleyado na under sa isang company. Ano-anong mga establishmento yan? Kagaya po ng mga restaurants, hotels, mga gym, mga casino, at iba't iba pang mga establishment na nagbibigay ng parehong serbisyo. Okay? So, eto mga kaulo, marami ang nagtatanong ng mga empleyado, paano ro ba yan kinukompute? Yung mga kaulo, ang service charge nga gaya ng nasabi ko, ito po yung serbisyong binibigay natin sa ating mga customers, sa ating mga guests na binabayaran nila sa atin dahil sa magandang pagsisilbi sa kanila. Ito po ay 10% nung binabayaran nilang bill base dun sa mga in-order nila at yun po ay included na kasama na kinikita ng isang specific na restaurant o company. Okay? So sa makatuwid, ang kumpanya ay dapat ibigay sa mga empleyado. Wala po silang karapatang itago o hindi ibigay. At kung sasabihin po ng company o ng may-ari na discretion nila na hindi ibigay, bawal po yan sa batas. Nasa labor code po yan na dapat ibigay sa mga empleyado yung mga kinakaltas na nasa bill na porsyento na galing sa mga customers. Pwede po kayong magsumbong sa dole o pwede nyo pong idulog, magsama-sama kayo kung yan po ay inyong na-experience sa inyong mga company. Okay? So, paano naman yan binibigay? So, every 2 weeks po mga kaulo, on top of your salary, dapat ibigay po ang service charge na hindi lalampas sa 16 days. For example, every 10th of the month ang bigayan ng service charge. So, sa makatuwid dapat on 16 sa 16, pecha 16, dapat maibigay na po yan. Hindi po lalampas ng 16 na araw. On top of your salary po yan, mga kaulo. Okay? Ganun po yan. So, yung iba po nagtatanong, bakit daw sila walang service charge? Merong mga restaurant na hindi nagbibigay ng service charge. Pero, nasa batas po yan. Kapag ang isang restaurant ay hindi nagbibigay ng service charge, karapatan po nila yon. Hanggat ang isang restaurant ay walang kinukuha na porsyento dun sa resibo na binayaran nila at nagbigay kayo ng serbisyo, wala po tayong dapat habulin dahil wala naman pong kinuha ang isang company o ang isang restaurant. Maliwanag mga kaulo, discretion po nila yan. Discretion, ibig sabihin, sila po ang gumawa ng sarili nilang rules na hindi magbigay ng service charge. Bakit po? Kasi ang service charge mga kaulo, nakaka-apekto yan doon sa presyo ng isang restaurant na iniingatan nila na baka kapag nagtaas sila ng presyo ay wala nang kumain sa kanila. Pero mga kaulo, ang mga tao matatalino na ngayon, wala po silang pakialam sa price, basta sila po ay maka-receive ng 100% customer satisfaction o serbisyong totoo mula sa mga empleyado o mula sa restaurant, sa specific restaurant na yan, hindi na po nila yan titignan. As long as nag-enjoy sila and talagang nakita nila yung quality ng food, product, o ng service na kinikater natin, wala po sa kanila yan. Pero, wag na wag po kayong magreklamo kung wala kayong service charge. Okay? Ang dapat nyo lang gawin kung wala kang service charge sa trabaho, mag-decide ka na
pwede kang maghanap ng ibang mga company na nagbibigay ng service charge. Bakit ka magtitiis kung kaya mo namang mag-apply o humanap ng iba na nagbibigay ng service charge? Napaka-importante ng service charge, mga kaulo. Ito example, mga kaulo. Imaginein mo kung ang sahod mo every month ay 12,000. 15, 30, 6,000 ang sinasahod mo, total of 12,000. Then after 10 days, may makukuha ka ulit na 5,000 or 10,000 sa kabuuan. Hindi ba't napakalaking bagay nun on top of your salary? Labas dun sa sweldo mo plus yung service charge mo pa na galing dun sa porsyento na pinagsilbihan mo yung customers na ibinawas ng company mo at maghahati-hati tayo. Imaginein mo yung kaluwagan nun, no? Mababayaran mo yung kuryente, yung tubig, yung mga billings mo, groceries, baon ng anak mo, yung sarili mong mga dapat mong bilhin para sa pamilya, sa sarili. Napakalaking bagay, hindi ba? Kaya dapat pag-isipan mong maigi. Huwag kang apply ng trabaho. Alamin mo muna yung profile kung nagbibigay ba ng service charge para hindi ka magsisisi sa huli. Ganun lang kasimple, mga kaulo. Lagi mong isasalang-alang o i-consider yung service charge sa mga ina-applyan mong trabaho. Ngayon, kung kaya mong magtiis ng walang service charge, good for you, nasa iyo yan. And bandang huli, ikaw rin naman ang makakaramdam niyan kung napapagod ka na. Imagine mo na lang yung tumatakbong panahon habang nandyan ka sa company na wala namang service charge. Imagine mo yung hirap na dinadanas mo sa billings kung ang cycle ng sahod mo nagiging rat race lang. Rat race meaning paulit-ulit, bayad sweldo, kuha sahod, bayad utang, kuha sahod, bayad utang, kuha sahod, ubos, hindi ba? So napakalaking bagay talaga ng service charge na yan, aminin man natin o hindi. Sobrang laking ginhawa niyan sa isang empleyado. Okay? Para dun sa mga managerial, sa mga manager, huwag kayong magtampo ba't hindi kayo kasama. Alam niyo naman na ang offer sa inyo ay iba dun sa mga mababang empleyado. And karapatan po nila yun na makuha yun dahil sa serbisyong ginagawa naman nila. At aminin na natin, marami sa inyong mga manager na panay utos lang at puro forma lang, mga kaulo, real talk, okay? So, lamang po talaga ang may alam. So, sana may natutunan kayo dito sa aking maikling kwento na binahagi ko sa inyo. Siyempre, alam ko naman na gustong-gusto ninyo magkaroon ng service charge, mga kaulo. And gustong-gusto ninyo na madagdagan ng inyong mga sahod. At alam ko yan, okay? So, huwag kasing apply ng apply. Huwag kang pasok ng pasok sa isang trabaho na hindi mo naman alam na wala palang service charge na binibigay. Huwag ka kasing puro chismis, tapos angal ka ng angal. Okay? So, it's your boy Elmo, Luzon, Visayas, Mindanao. Gamitan mo nito at nito, hindi ka maliligaw. Lamang ang may alam. Peace out and bless up, brah!